Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, sorry sa mga kababayan natin na mga naghintay ng mga reply sa akin kasi nga hindi ako agad nakagawa ng video, gawa ng syempre busy tayo kay baby. Hindi ako makasingit kasi sobrang likot na talaga ng anak ko. So ito yun guys, ito yung time na ibibigay ko sa inyo yung information kung saan pwede kayong makag-send ng resume or updated resume nyo sa agency sa Netherlands na nag-a-accept ng mga Pinoy or other part ng Schengen country dito sa Europe. Inside Europe lang po ito ang hiring. Hindi pa sila tumatanggap ng Pilipinas. So medyo complicated daw kasi ang process niyan. So kaya ang ina-accept lang nila is inside Europe. Marami rin kasi sa mga kababayan natin na gusto talagang lumipat, especially yung mga galing ng Poland. So ito guys, hindi ako recruiter. So ito, naghanap lang talaga ako ng mga agency na pwedeng mag-hire para sa mga Pilipino kasi nga marami tayong mga kababayan na nagtatanong kung anong available job dito sa Netherlands. So itong agency nito guys is kayo rin mismo yung directly makikipag-usap sa kanila. Hindi na po ako. Ibibigay ko lang din yung information, yung contact number nila, yung email address nila. Tapos kayo na po ang mag-send directly ng mga CV nyo sa kanila. So bali ito guys, yung Dutch staff is tinransfer niya ako sa Polish staff kasi nga siya yung nag-i-English or nagsasalita ng English kasi yung Dutch hindi masyadong hindi siya masyadong nag-i-English. So ipinasa niya ako sa isang Polish staff, which is ang requirements ng ng agency is yung mga willing to work daw, tapos hindi ka absenero or kailangan complete attendance ka, tapos yung may dedication ka sa trabaho, yung masipag ka, in short. So ang open nila sa ngayon is yung meat factory para sa mga Pilipino. Pero ito guys, itong agency nito is marami silang hawak, cleaning company, logistic company, or factory. So ano yung available, dun kayo mapupunta. Kaya kung sa inyo guys, kung ako para sa inyo is mag-send kayo ng CV para makapag-apply din kayo at makapagsimula ng opportunity sa Netherlands. Malay nyo, ito na yung umpisa para makapag-settle down kayo sa Netherlands. Malay natin, hindi natin alam. Pero syempre, nasa inyo pa rin yan. Decision nyo pa rin yan. Pero ito lang guys, regarding sa bahay, meron kasing free at merong may kayo mismo yung maghahanap ng uupahan yung bahay. Depende sa pag-uusap nyo kasi meron silang hawak na factory na hindi yata libre yung bahay. So kayo na yung makipag-usap guys. Tapos ang kalimitang bigayan nila per hour is 14.6 euro. So kinumpute ko siya in 8 hours. Sa 8 hours lang yon basic. So malaki-laki na rin siya. Malaki-laki na rin yung susweldohin mo unlike sa Poland. Kaya kung kayo willing kayo pumunta ng Netherlands, i-grab nyo na yung opportunity. So ako naman guys, maghahanap pa rin ako ng ibang agency kasi actually guys, pahirapan ng direct employment dito sa Netherlands. Kaya usually talaga is agency rin sa Netherlands. Pero depende na lang din sa inyo kung i-grab nyo yung opportunity. Yun gaya nga ng sabi ko. So kung kayo guys willing kayo magtrabaho sa Netherlands, try nyo, malay nyo maging okay kayo dito. Hindi natin alam, diba? Pero para sa akin guys, kung ako tatanungin nyo, maganda ang Poland, oo. Pero para sa akin, mas madali ako nakapag-adjust sa Netherlands kasi lahat ng mga tao halos nag-i-English sila, as in. Hindi kagaya sa Poland na konting-konti lang talaga kung makausap sa akin kasi nga hirap na hirap sila mag-English. So kahit nga dun sa family ni Josawa, siya lang talaga yung fluent mag-English. Parang mas ko talaga dito, yung parang mas komportable ako kasi lahat sila nakakausap ko kahit saan ka pumunta, kahit sa mga shop, lahat nakakausap mo sila ng maayos. Tapos especially syempre sa trabaho, hindi ka rin mahihirapan makipag-usap sa mga tao kasi nga
English na rin yung maging usapan nyo. Kasi ako, nagtrabaho ako sa Poland, talagang halos hindi kami kausapin ng mga ibang lahi, ng mga Polish tsaka mga Ukrainian, kasi nga hirap na hirap silang mag-English. So kung kayo guys, gusto nyo mga yung ganitong ambience or sitwasyon, so i-grab nyo yung opportunity dito sa Netherlands. At nagtatry pa rin ako makahanap ng ibang agency na pwede mag-hire ng mga Pilipino. As of now, ito lang muna kasi yung nakausap kong agency na nagbigay ng information sa akin na kung saan pwede mag-send ng CV at kung ano yung trabaho na available para sa mga Pilipino at kung magkano yung per hour. So, kaya guys, sa mga nag-aabang dyan, pagkakataon nyo na mag-apply ng Netherlands. So, sa umpisa lang naman talaga, medyo mahirap mag-adjust, lalo na kung, syempre, kung kayo may mga pagkakataon na mapili sa trabaho or hindi nyo gusto yung trabaho at gusto nyo umalis doon, nasa sa inyo yun. Kaya nga lang guys, ang advice ko, kung ganun yung mga plano nyo, magbaon kayo ng pera kasi nga, hindi rin biro talaga ang pagbabayad ng bahay sa Netherlands ha. Although, hindi namin naranasan kasi libre pa bahay kami ng employer ni Josawa. Kaya niya kami kinuha kasi nga meron na kaming bahay na titiran. Pero kung wala talaga kaming guys bahay na titiran, hindi kami pupunta ng Netherlands mag-ina kasi nga ang laki din na magiging gasto. Sayang din naman. So actually guys, hindi naman kasi plano talaga namin na mag-stay ng Netherlands. Kumbaga dumating lang sa point na nagkaroon ng opportunity si Josawa na sabihin na natin na tumaas yung sahod niya. So tapos, syempre employment contract siya, maraming benepisyo. Dun kami nag-decide na i-try natin, malay natin. Pero syempre, ang kagandahan nun is may uuwian kaming Poland in case man. Kasi syempre, andito rin ang bahay namin, although hindi pa kami nakasolo, nasabihanan pa kami. Kumbaga, may siguradong property kami dito, may siguradong property kami sa Poland, which is sa Netherlands naman magi-start kami mag-invest para naman sa anak namin. Is yun naman yung plano namin ng partner ko, kasi syempre nandito na kami sa magandang bansa, why not mag-invest kami, 'di ba, para sa anak namin, para naman pag lumaki si Ryle, marami siyang option. Kasi magkaiba talaga yung pamumuhay ng Poland at Netherlands. Kasi ang sweldo talaga ng Netherlands is napakalaki unlike sa Poland. Kahit sabihin nyo na magkaiba ng cost of living, mas mataas ang cost of living ng Netherlands. Depende guys, depende. Kung magkatagpo kayo ng employer na libre bahay, libre transportation, at pagkain lang yung iisipin nyo, napakaluwag sa buhay. Gaya kami, ang iniisip lang namin lagi yung pagkain namin, tapos yung pagkain lang ng anak namin, pangangailangan lang namin ng anak namin, which is parang wala naman na bago sa expenses namin sa Poland, parang same lang din. So magaan para sa amin. Syempre hindi pa naman ako makakapagtrabaho, pero pag dumating yung time na makakapagtrabaho na ako, why not? Syempre sa ngayon maliit pa yung anak ko, siguro mas lalong maalwan yung magiging buhay namin pag nagkatrabaho ako. Although nag-offer naman sa akin yung boss ni Josawa na for absorb ako ng company nila para magkatrabaho kami ni Josawa through employment contract, pero sa ngayon talaga hindi muna. Kaya ako hahanap muna ng opportunity para sa mga kababayan natin para makatulong sa inyo na makapagtrabaho dito sa Netherlands. Yan muna yung maging hobby ko sa ngayon. Siyempre wala naman tayo masyadong ginagawa, kundi mag-alaga lang ng anak. Kaya scroll lang tayo ng SOCMED kung saan tayo makakakuha ng job opportunity para sa mga kababayan natin, at para kahit pa paano naman makatulong. Alam nyo guys, tandaan nyo to, hindi ako recruiter. Hindi ako recruiter ha. Kaya no bashing. No bashing. Hindi po ako nag-recruit. Kayo po yung mismong directly makikipag-usap sa agency. Hindi po ako ha. Remind ko lang po sa inyo. Dati na po ako naging agent 2 years ago, pero in-stop ko na po yun kasi medyo hindi magandang kalakaran yung ganun sistema. So
Kaya yan, itong opportunity nito is pagtulong lang talaga para sa mga kababayan natin, especially yung mga kababayan natin na nasa Poland. Hoi, ik ben Jorik, accountmanager bij Hyperion Uitzendbureau. Vandaag staan we bij Hogeslag, een goede klant van ons, waar we mensen hebben staan die elke dag met plezier naar het werk gaan.